Walang taong hahayaang makaapak ang mga paa sa mga nakakasugat na mga bagay. Paa na nagsisilbing puhunan na hindi hahayaang masugatan ng matutulis na bagay ang maninipis nilang talampakan. Ngunit sa kaso ng mag-asawang ito, may bantang piligruman ang kanilang binabalik-balikan. Ito din ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Sa isang tahimik na barangay sakop ng Calvega, Samar, nakilala ko ang mag-asawang mahigit 3 dekada nang naging pamumuhay ang pangunguha ng talaba o mas kilala sa tawag nilang sisi at ibinibenta ang mga ito sa bayan ng Calvega. Sa estado ng ating pamumuhay, iba't iba ang ating pinupuntahan bawat umaga. Kung ang ilang magsasaka, abala para magtungo sa kabundukan, ang pamilyang ito, abala para manguha ng talaba. At ang munting bangka na ito ay ang kanilang katulong sa kanilang pamumuhay. Ayon sa siyensya, ang intertidal zones, ito ang mga lugar sa baybayin na natatakpan ng tubig sa panahon ng high tide at ito naman ay natutuyo sa panahon ng low tide. Ilang sandali pa tila narating namin ang malawak na mga bato. Ngunit hindi pala ito bato tulad ng aking iniisip. At ang napakalawak na parang baybayin na ito ay ang impukan pala ng napakaraming talaba. Ang mga talaba ay mga bivalve o mga nilalang na may dalawang magkabilang kabibi na napakagaling mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng tubig kasama na ang mga brackish water. Ang brackish water ay isang kombinasyon ng tubig alat at tubig tabang karaniwang matatagpuan sa mga estawro kung saan nagtatagpo ang ilog at dagat. Sa araw na ito ay nakasama ko si Nanay Emerita at ang kanyang asawang si Kuya Roberto sa Blayan. Nag-uumpisa pa lang ang low tide o pagbaba ng level ng tubig. Kaya hindi pa gaano lumilitaw ang maraming talaba. Sa sobrang dami, ito ay maaring magdulot ng pagkasugat ng iyong mga paa, lalong-lalo na kung walang sapat na proteksyon ang iyong mga talampakan. Sa mga araw na nakasama ko sa pangunguha ng talaba si Nanay Emerita at si Kuya Roberto, dito ay nabahala ako nang nakita kong sila ay walang sapat na proteksyon sa paglalakad sa ibabaw ng maraming talaba na maaring masugatan ang kanilang mga paa. Imbis na gloves, sapatos o buta, tanging tinahing tila lamang ang nagsilbing takip sa kanilang mga kamay at pantakip sa kanilang mga paa. Ang mga talaba ay filter feeder
Ito ay nangangahulugan na kumukuha sila ng pagkain sa pamamagitan ng pagsala ng tubig sa kanilang katawan, at ang kanilang pangunahing pagkain ay ang mga plankton o maliliit na organismo na lumulutang sa tubig. At di tulad ng ibang talaba na nakakabit sa mga bato o sa mga bakawan, ito ay isa-isang kinukuha, nililinis at iniipon sa mga timba. Dahil sa taglay nitong tigas at tulis, hindi sapat ang kanilang pangsapin lamang sa kanilang paang tilang ginawang medyas upang matakpan ang kanilang mga balat. At ang kanilang ginawang medyas na pangtakip sa kanilang paa ay umaabot lamang ng 2 araw, at ito ay nabubutas sa taulis ng talaba. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi maiwasang masugatan ang kanilang talampakan. Bandang 10:00 na ng tanghali, unti-unti na nilang iniipon ang kanilang mga nakuha. Sa umagang ito ay target nilang makaipon ng 1 sakong talaba. At sa mahabang panahon na kanilang pangunguha, alam na nila kung magkano ang kanilang kikitain sa ilang oras na pag-iipon ng mga ito. Ang bawat sukat ay magkaiba ang presyo, kaya isa-isang pinipili o hinihiwalay ang malalaki sa maliliit. Sapat. Eh. Bandang 11:00, tapos na silang mag-ipon at oras na
para hugasan at bawasan ang putik na nakadikit sa talaba. At sa muli naming pagbabalik, sa wakas, sila ay may mga bitbit ng sapat ng ibenta para maging pera. Sa seawall na ito o river flood control, dito lang iiwan ang talaba at dito rin ikakarga para dalhin sa public market ng Calbiga. At nakabalik na sila sa kanilang tahanan para magbihis at mag-prepare papunta na sa pagtitinda. Maliban sa pangunguha ng talaba, isa din sa naging hanap buhay ng mag-asawa ay ang pagtatrabaho o pagpapasuhol sa mga rice field o danaw. Ang kanilang trabaho ay nag-uumpisa mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 at alauna ng hapon hanggang alas 4:30 at ang bawat tao ay binabayaran ng 400 pesos ang isang araw na pagtatrabaho. Ngunit sa pag-usbong ng modernong panahon, nagsulputan ang modernong teknolohiya. Ang ilang rice farmer ay umasa sa makabagong teknolohiya, nagbawas ng tao at ang pamilyang tulad nila ay nabawasan ang paghahanap buhay. Kaya dahil sa talaba, ito ang nagsilbi nilang ikalawang tahanan ng pag-asa. Alauna ng hapon, dumating na ang isang motor at dito ay ikakarga na ang kanilang paninda at ang kanilang ibabayad ay nagkakahalaga ng 100 pesos. At sa public market na ito, dito rin matatagpuan
ang pwestong pinagbebentahan ng produkto ni Nanay Emerita. Ang malalaking talaba ay nagkakahalaga ng 50 at ang maliliit naman ay 30 hanggang 25 pesos ang bawat tambak. Maliban sa kanya, nakilala ko rin ang isang matandang si Tatay Felipe Labasbas na nakatira sa Barangay Rawis at nagbebenta rin ng mga seashells na kanyang kinukuha sa mga bukana ng dagat o brackish water. Ay, punaw. Punaw. Bawat araw kapag sila ay may mga nakuhang paninda sa sulok ng public market na ito, dito sila matatagpuan at bawat alas 2 siya ay nag-uumpisa at ang kanyang mga suki ay unti-unting dumarating sa kanya hanggang sa pagsapit ng alas 5 ng hapon. Ayon kay Nanay Emerita, sa loob ng mahigit 3 dekada, ang pinakamalaking na-income nila sa pangunguha ng talaba ay umabot lang naman ng 2,000. At ang 2,000 na yun ay ang kanilang pinagpaguran sa loob ng isang araw. Taong 1990, ang iilang tambak ay ipinapalit lamang sa mga root crops. Paglipas ng taong 1998, ang isang tambak minsan ay nagkakahalaga ng 1 piso hanggang 2 piso. At ang lahat ng iyon, gutom, dugo at pawis ang kanilang puhunan. Maliban kay Nanay Emerita, ang panindang seashells o pangtion ni Tatay Felipe ay paubos na rin bago pa man sumapit ang alas 5 ng hapon. Sa araw na ito, mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon, ang kanyang naipon lahat ay nagkahalaga ng 800 pesos. At dito na rin siya kukuha ng mga pang-araw-araw na gastusin at iba pang pangangailangan. $20. Kung si Tatay Felipe ay nakauwi na, si Nanay Emerita naman ay paubos na rin ang kanyang mga paninda.
At matapos ang isang araw na pagpapagod, ang kanyang kinita ay umabot sa halagang 1,020 lang. 1,020 tanan na ito. At sa halagang 1,020, ibabawas na dito ang pambili ng bigas na aabot ng 3 kilo. At ang sobras ay pinambili ng bigas, dyan din sila kukuha ng ibang pangangailangan sa kanilang bahay at ibibigay sa allowance ng kanilang isang nag-aaral na anak. Ngunit ang 3 kilong bigas na kanilang binibili ay umaabot lamang ng 3 saing. At kapag naubos na ang mga iyon, panibagong laban na naman para kumuha sila ng panibagong talaba at muling ibenta sa public market sa kanilang bayan ng Calbiga. At makalipas ang isang araw na pakikipaglaban, sa wakas, uuwi na si Nanay Emerita na may dalang pinamili galing sa talaba. Sa kagustuhan kong maging komportable sila at hindi na muling masugatan ang kanilang mga kamay at paa, mas minabuti kong bilhan sila ng tag-iisang buta at gloves. Mula dito sa bayan ng Calbiga, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.